Sasabihin mo na gamit ni Dr. Love si Beyonce. Kahit hindi umiiyak, sinasabing umiiyak, di ba yan yung gawain mo na ako mismo ginawan mo din? Pati po nga tatandaan ng pisot wag, pisot, gawin mo ang lahat para mabigyan ang ng aapi kay Bian. Kasi ang pangit ang sinasabi kay Bian, si Bian daw ang nagmanyak. Sino naman yung si Marilyn Chang? Isa pa yung ungas eh. Grabe naman to si Kapeso makapagsabi ng ungas. Yan ang mahirap sa'yo. Kasi wala ka pang patunay. Pinapangalanan mo na agad yung tao. Sa dami-daming galit, dyan kay Fujiko Lupin, si Tita MC agad yung pinupuntirya mo, sasabihan mo pang ungas. Ganyan na ba kalala yung tama sa utak mo? Na wala ka pang pruweba? Sa dami-daming mga kalingap partners dyan, Tita MC agad yung tukuyin mo? Grabe ka naman Kapeso, wag kang ganun. Isa pa yung ungas si Marilyn Chang. Yung mga tipong nga tatanda na wala pang sustansya yung sinasabi. Oy, ano sabi niya? Matanda na, wala pang sustansya yung sinasabi? Ulitin natin yung mga kabady. Isa pa yung ungas eh. Isa pa yung ungas si Marilyn Chang. Yung mga tipong nga tatanda na wala pang sustansya yung sinasabi. Paano mo nasabi na walang sustansya yung mga sinasabi? Yung sayo ba, puno ng protina ba yan? Ano klaseng vitamins yung mga binibitawan mong salita na puro kasinungalingan? Para lang masira yung tao? Paano mo nasabi na walang sustansya? Oy, pinagdanasaan mo si Tita MC, no? Bakit? Nasubukan mo na ba para masabi mo na walang sustansya yung mga sinasabi niya? Pinaasa ka ba niya para masabi mong walang sustansya? Na, Tita MC, bakit mo kasi hindi pinatikim to? Bakit kasi hindi mo inaayos-ayos para magkaroon ka ng sustansya kay Kapeso? Pambira ka Kapeso. Diba? Yan yung talaga mga doble cara. Yan yung gusto ko laging sabihin sa inyo. Diba? Tulad ng... Doble cara. Sino yung doble cara? Alam nyo, batay sa makakatambay ko sa live kay Tita MC ha. May explain lang ako dyan. Kasi ang dami ko nababasang comments na sabi nila, di ba dati pinagtatanggol mo si Fujiko? Ngayon bakit baliktad ka na? Bakit kinakalaban mo na? Bakit binabanatan mo na? Ganito kasi yun mga kabady. Based sa pag-analyze ko lang ha. Kahit sa akin din, pwede ko magawa yan. Katulad niya ng pinagtanggol ni Tita MC nga si Fujiko dati. Kasi akala niya, totoo yung pinapakita ni Fujiko at lumalabas na sila yung biktima. Katulad niyan, bukas yung pag-unawa at pag-iisip mo para magbalanse kung ano yung tama sa hindi. Kahit anong pakipaglaban mo sa tao, kung may nakita ka ng mali at may dignidad ka sa sarili mo, bakit mo pa ipaglaban yung tao na kung saan nakita mo na yung pagkakamali at pagsisinungaling nila? Marami ako nakita na mga nagko-comment sa kay Tita MC sa live niya na dati pinaglalaban mo siya, pinagtatanggol mo, bakit ngayon bumaliktad ka? Hindi yan babaliktad si Tita MC at hindi doble cara ang tawag doon. Yun lang yun ay nagpapakatotoo siya kung saan yung tama at kung saan yung mali. Katulad sa akin, kaibigan ko, ipagtatanggol ko din kapag alam kong nasa tama. Pero pag hindi, bakit ko ipagtatanggol yun, di ba? Ako mismo ang mag-ano din sa kanya, ako din mismo yung kukontra sa kung ano yung pagkakamali niya. Pero yung sabihin mong doble cara, hindi. Sadyang nagpapakatotoo lang at yan yung sinasabi na ikaw mismo ang nakakita kung ano ba talaga yung ginagawa na nila. Kaya hindi mo masabi na doble cara yan. Katulad ka sa'yo, Papa Lupin, na sinasabi mo na si Tita MC doble cara. Ikaw kasi, magkaiba kayo ng sitwasyon eh. Ikaw kasi, kung sino yung nakita mo dito na maraming sponsor, pinaglalaban mo at pinagtatanggol mo kunwari. Pero anong ginawa mo? Pagkatapos mo makuha loob ng mga tao at na pumaldo ka na sa kanila, tsaka mo nakalalabanin, yan yung doble cara na tinatawag. May intention ka sa tao. Magkaiba kayo ni Tita MC. Si Tita MC nagtanggol, binanatan niya, pero ano, may palipad ba sa kanya? May nakuha ba siyang sponsor? Wala. Nanindigan lang siya kung saan yung tama at pinaglalaban niya kung ano yung tama. Hindi naman katulad sa iyo Kapeso eh. Yan yung literal na doble cara. Kinakaibigan mo yung mga tao. Para saan? Para sa pangkabuhayan mo. Pagkatapos mong makuhanan at makuha mo na yung
loob nila, ano ginagawa mo? Binabanatan mo na. Ikaw ang literal na duplikara, hindi si Tita MC. Kasi ikaw kahit mali, pilit mo pa din pinaglalaban kahit na wala na sa tama. Di ba mga kabady, di ko alam kung ganun din yung nagiging opinion nyo Kasi yan yung opinion ko Ang umpisa, laging bukang bibig ni Marilyn Chang na siya ay number 1 defender ni Beyonce. Simula doon na nagkatulpuan, siya na raw yung nagtatanggol kay Beyonce. Wala namang nakikipagkompetensya at wala nakikipag-agawan. Wala namang sinasabi si Tita MC na nakikipagkompetensya siya. Kundi, pinaglalaban niya lang kung ano yung tama, batay sa mali. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan, para lang may mabitawan kang salita sa tao. Sabihin natin na hindi naman kayo nakikipagkompetensya at hindi naman kayo nakikipag-agawan, ano ginawa mo sa pamilya ni Pujiko? Hindi ba pakikipagkompetensya yan at hindi ba pakikipag-agawan yan na kung saan na alam mo si Pujiko nandyan sa Team Guwapa, ano ginawa mo? Di ba pangaagaw na din yan? Dahil binulag mo yung pamilya ni Pujiko sa Eureka na plastic na binigay mo? Yung mga sinasabi mo sa mga tao, yung binabanat mo, malaking sampal din sa'yo. Diba? Kung gusto mo maging entitled ka, ikaw na lang. Pero hindi kami nakikipag-agawan or what? Kasi meron kaming mga bagay-bagay na ipinaglalaban, may makanya-kanya kaming prinsipyo. Katulad yan sa'yo, sinasabi mo na kung gusto mo mag-entitled, ikaw na lang. Bakit hindi mo igawin yan sa sarili mo? Kung gusto mo maging entitled din para sa sarili mo, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong content na hindi naka-attach yung kalingap? Diba? Sinasabi mo, malakas ka, sikat ka. Bakit patuloy kang dumidikit sa kalingap para siraan ang kalingap? Sikat ka pala, entitled ka na, diba? Bakit hindi mo gawin yung account mo na yung content mo para lang sa sarili mo? Hindi yung gagamitin mo pa yung iba para lang kumita ka dyan sa channel mo. Nakikita rin namin sa ibang tao. Parang kayo, bakit nyo ako sinusuportahan? Kasi yung prinsipyo nyo, prinsipyo ko rin. Diba? Kasi yun yung magre-reflect sa inyo, sa viewers. Bakit nyo ba sinusuportahan si Kapeso? Marahil makita nyo, yun ang pinaglalaban ni Kapeso is yung about para lumabas ang katotohanan. Saglit lang. Diyan ako nagtataka sa kanya Pinaglalaban niya ang lumabas ang katotohanan. Ano ba klaseng katotohanan ang gusto mong hanapin at alamin at gusto mong ipaglaban? Pinaglalaban mo yung katotohanan na kung saan yung pinapakita mo dito sa social media, kaka-upload lang, kaka-post lang ng kalingap ng mga content nila, sabay screenshot ka, sabay post ka, tapos binabaliktad mo para lang may mapag-usapan ka. Ano ba talaga yung pinaglalaban mo na gusto mong ipalabasin ang katotohanan? Yan pala yung gusto mong ipaglaban. Bakit? Kailangan mo pa gumawa ng eksena para siraan ang foundation ng kalingap. Gusto mo pala ipaglaban kung na ilabas ang katotohanan, bakit hindi ka magreklamo sa gobyerno o anumang ahensya para paimbestigahan sila? Hindi ka naman siguro NBI para silip ka ng silip dyan sa kalingap at gusto mong maipaglaban para ilabas ang katotohanan. Ano ba talaga ang katotohanan na gusto mong ilabas? Bakit hindi ka na lang magpaimbestiga sa NBI o anumang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas para na maipaglaban mo kung ano yung gusto mong ilabas na katotohanan? Na kung saan, yung mga binabanat mo sa kalingap, puro kabutihan ginagawa ng kalingap, minamasama mo. Ano ba yung karapatan mo na ipaglaban yung katotohanan? Ano bang katotohanan hinahanap mo? Diba? Umuusik siya. Bumabanat siya. Nagbibigay siya ng awareness. Yun ang gusto nyo rin mangyari kung bakit kayo solid kay Kapeso. Diba? Ganun kasi yun, iba yung solid sa sumusuporta lang. May mga solid talaga na kung ano yung prinsipyo nyo, nakikita nyo sa akin. Ako naman, ganun din sa mga pinagtatanggol ko. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa nangyayari sa kanila. Nakikita ko rin yung sarili ko sa prinsipyo nila. Kaya ako nagtatanggol. Nagtatanggol ka? O kumukuha ka lang ng rason para kumita ka? Hindi mo nga kilala yung mga tao na yan, tapos sasabihin mo na pinagtatanggol mo lang dahil nakikita mo yung prinsipyo mo sa prinsipyo nila, na hindi mo nga sila nakakausap ng personal. Diyan lang kayo sa social media. Kailan lang ba kayo nagkakilala niyan? Kailan lang ba kayo nakita personal niyan? Nung nagkakaso ka na? Ano bang prinsipyo? Ano bang pinaglalaban mo na ilabas ang katotohanan? Na kung saan, bago mo pa kinalaban ng kalingap, napakain ka na nila sa dalawang palad nila. Pinabahayan ka pa nga nila.
Hindi pa ba malinaw sa'yo ang katotohanan na yung hangarin ng Kalingap is makapabahay sa ibang tao at makatulong sa mga mahihirap? Na kung saan, isa ka din sa napabahayan at natulungan ng Kalingap? Hindi pa ba bukas yung isip mo doon na yung katotohanan is makatulong lang sila sa kapwa nila? Na kung saan, isa ka rin sa nakabenepisyo doon? Ano pa ba yung hinahanap mo? Hindi naman ako magtatanggol kung kani-kanino lang or basta-basta lang. Kung hindi ko naman nakikita yung sarili ko sa kanila. Oh, totoo? Seryoso ka dyan? Hindi mo ipagtatanggol yung tao na yan kung hindi mo nakikita ang sarili mo sa kanila? So, ibig sabihin, yung pinagtatanggol mo lang dyan, nakita mo lang na magkaugali lang kayo. Isa lang yung gawain nyo. Kaya, hindi na nakapagtataka kung bakit ganyan na din yung behavior ngayon ni Fujiko at ng pamilya niya dahil kakasabi mo nga na hindi mo sila ipaglalaban kung hindi mo nakikita ang sarili mo sa kanila. Kaya pala isa na ngayon yung daanan na tinatahak nyo. Yung ipakita nyo kung gaano kayo kabarumbado pagdating sa ibang tao, lalo na't nakatulong sa inyo. Di ba ikaw natulungan ka din ng Kalingap? Si Fujiko at pamilya na natulungan din, pero ano ginawa nyo? Hindi pa sapat yung naitulong sa inyo ng Kalingap, kaya minamasama nyo. At pilit nyong hinahanapan ng butas para ikakasira nila. Para ano? Para bumagsak sila? Isa nang masasabi ko talaga, simulat sa pool, hindi nyo mapapabagsak yan. Mas maraming tao ang natutuwa sa ginagawa nila kesa sa mga taong pilit silang sinisira para lang masira sila. Nagets nyo? Nagets nyo? Hindi. Ikaw, nagigets mo ba sarili mo? Parang hindi na konektado yung utak mo eh. Kung ano-ano na yung mga binibitawan mong salita para lang may content ka. Kumbaga kayo, as a solid kapeso, reflection ko kayo. So hindi din nakapagtataka kung bakit ganyan din yung mga basher namin na supporter mo kasi reflection mo. Kung gaano ka balasubas na pinapakita mo dito sa social media, ganyan din ka balasubas ang ginagawa ng mga solid supporters mo. Kasi reflection mo sila at reflection ka din nila. Kaya hindi nakapagtataka na yung mga solid na sumusuporta kay Kapeso at ugali ni Kapeso iisa lang. Kasi reflection ng bawat isa. Kaya kung ano nakikita nila kay Lupin, ganon din yung ginagawa ng mga supporter niya. At kung ano din ang sinasabi ng supporter niya, ganon din yung pinapakita niya. Ang tanong, yung mga nasasabi mong solid supporter, kilala mo ba yan sila personal? Na masasabi mo na reflection mo sila? At reflection ka nila? Na hanggang dyan lang naman sila sa SOCMED. Pagdating sa kagipitan, pagdating sa kasuhan mo, ikaw lang naman mag-isang nakaharap dun. Kaya kung mabuti kang ehemplo na isang vlogger o isang content creator, gumawa ka din sana ng tama nang hindi mahusgahan yung mga tao dyan sa ibaba mo na porket supporter mo sila, yung pananaw namin sa kanila kasing ugali mo. Butakal din. Butakal na, balasubas pa. Kaya hindi namin masisisi yung mga basher namin na nakakapanood kapag nag-content kami sa inyo kung bakit ganyan sila kabastos mag-comment dahil yan din yung reflection mo. Yan yung ginagawa ng mga supporter mo na papasok sa Pro Kalingap at kung ano-anong sabihin, yan ay sumasalamin sa'yo. Kasi nanggaling mismo sa'yo eh, na sila yung reflection mo at ikaw ang reflection nila. Diba? Kasi bakit nyo ako sinusuportahan? Kasi sabi nyo nga, may paninindigan ka. Kung ano yung pinaglalaban mo, pinaglalaban din namin. Kaya nga kayo sumuporta eh. Ito yung proof. Ito yung proof na solid kayo kay Kapeso. Kasi kung ano ang ipinaglalaban nyo, ayun din ang ipinaglalaban ni Kapeso. Kaya kung ano pinaglalaban nyo, ganun din yung pinaglalaban ni Kapeso. Alam nyo kasi mga kabady, dalawang side lang yan eh. May mabuti, may hindi. So bakit susuporta ang mabuti sa hindi? At bakit susuporta ang hindi mabuti sa mabuti? 'Di ba? So ibig sabihin yan, kung masama ang gawain nyo at para sa inyo tama at yan yung panindigan nyo, malinaw na puro masasama ang kasamahan mo dyan. At puro masasama ang pag-uunawa at makitid ang pag-iisip nila dahil iisa lang kayo dyan. So, nakalabel sa part ni Kapiso or ni Lupin
kung ano yung merong reflection siya. Diba? Nakuha niyo mga kabady? Masama para sa masama. Hindi naman makikiisa at hindi naman hahalo yung mabuti sa masama at hindi naman hahalo o makikisama ang masama sa mabuti. Sabi nyo, laban mo, lalaban namin. Tulad ng mga sumuporta. Di ba? Yun yun. Yun yung masasabi yung solid talaga sa inyo. Oo, katulad niya, sasabi mo na yan yung matatawag nyo solid sa inyo, katulad din yan dito sa Kalingap. Tapos sasabihin mo kaming bobo. Na porket ano kami, may panindigan din kami at may prinsipyo din sa Kalingap. So tatawagin mo kaming bobo. Ayan ang tawag sa inyo. Kung makapagbitaw ka ng bobo sa mga Kalingap na partners, ganun na lang kadali mong bitawan yan. Pero hindi mo naiisip na mas bobo ka sa pag-intindi at pag-unawa mo. Kaya nga, kine-question ko yung ni Dr. Love, yan sa paggawa niya ng grupo, kasi gamit na gamit niya yung mukha ni Beyonce sa mga proyekto nila, gamit na gamit yung mukha ni Beyonce kahit wala namang... Gamit na gamit yung mukha ni Beyonce sa proyekto nila. Ang tanong, ano ba proyekto ni Dr. Love? O ni Goemon kung tawagin? Yung simbahan? Wala naman silang charity eh. Kung pinopuntirya mo si Dr. Love, na gamit niya si Beyonce dahil ginagamit palagi ang mukha ni Beyonce sa thumbnail na, basihan ba yan para sabihin na pinagkikitaan? Halimbawa natin sa'yo, hindi mo nga ginagamit yung mukha ni Beyonce sa thumbnail mo, pero gamit na gamit mo naman yung tao, at lalo na yung pamilya niya para sa mga sponsor niya. Si Dr. Love, sinasabihan mo na ginagamit yung mukha ni Beyonce para pagkitaan at gamit na gamit niya, samantala ikaw pasimple lang eh. Wala kang gamit na mukha ng dalaga na yon, pero mas matindi ang panggamit mo sa kanya. Lalo na at nadagit mo pa yung ibang sponsor niya na kung saan dyan ka pumapaldo. At ngayon, ano ginagawa mo? Binabanatan mo na yung mga taong nakapagbigay din sa'yo ng pera. Kaya yung mga banat mo kay Dr. Love, balik din sa'yo. Kayo yung dalawa eh. Kayong dalawa yung reflection nyo. Kung ano yung binabanat mo dito kay Goemon, ganon din yung gawain mo, Lupin. Kung ano yung binabanat ni Goemon sa'yo, ganon din yung gawain ni Goemon sa sarili niya. Kayo ang mag-reflection dyan. At hindi lahat na nagsasabi na sumusuporta sa'yo at solid sa'yo, masasabi mong solid talaga sa'yo. Madali lang sabihin na solid ako sa'yo, pero hindi mo alam. Nagmamasid lang yan dyan at nakikiramdam. Tingnan mo sa bandang huli kapag sila matauhan at magising sa katotohanan. Tingnan natin kung hanggang saan yung sinasabi nila na solid sila sa'yo. Umiyak daw si Beyonce, ganito ganyan. Hoy, ulitin natin mga kabady. Kaya nga, kine-question ko yung ni Dr. Love, yan sa paggawa niya ng grupo, kasi gamit na gamit niya yung mukha ni Beyonce sa mga proyekto nila, gamit na gamit yung mukha ni Beyonce kahit wala namang umiyak daw si Beyonce, ganito ganyan. Ayun, sabi niya, gamit na gamit niya si Beyonce kasi sinasabi daw na umiiyak daw kahit hindi naman. Eh di ba yan din yung gawain mo? Lupin? Nakalimutan mo ba yung ginawa mo sa akin? Na kung saan nagpapansin ka sa akin? Ilang minutos lang, naka 26 comments ka para lang mapansin ka. Ngayon, ano ginawa mo nung pinansin kita? Nag-post ka. Inedit mo yung mukha kong umiiyak. Pero ano yung katotohanan? May nakita ka bang umiiyak ako? Sasabihin mo na gamit ni Dr. Love si Beyonce. Kahit hindi umiiyak, sinasabing umiiyak, eh di ba yan yung gawain mo na ako mismo ginawan mo din? Na kung saan, wala naman nakikita yung mga tao na umiiyak ako dahil sa'yo. Dahil nahulog mo ako sa patibong mo. Gawain mo din yan eh. At ako mismo ang nagpatunay dyan kasi ako mismo ang ginawan mo. Edit ka na umiiyak, pinost mo sa Facebook, pati dito sa YouTube mo, di ba tinabnail mo pa na umiiyak ako? Ang tanong, kailan ba ako umiyak sa'yo? Pinupuna mo yan kay Dr. Love na sabihin mo na gamit na gamit yung babae na yon na sinasabi na umiiyak na hindi naman umiiyak. Numero 1 ka din na ganyan gawain mo eh. Di ba? Nakalimutan mo na ba yan yung ginawa mo sa akin? Na kung saan, pinost mo ako doon sa Facebook mo na yung picture ko doon, umiiyak. Nakita ko mga comments doon. Hindi naman umiiyak si Philjan Vlog, hindi naman umiiyak si Kabady. O ngayon, yan yung ibabanat mo? Kay Goemon? Yung ginawa niya na kahit hindi naman umiiyak, ginawa niya ng umiiyak?
Inumero uno ka din may gawa niyan eh. Malaki ding sampal sa'yo yan, malaki ding back to you sa'yo yan. Mahilig kayo magpunaan sa ginagawa ng bawat isa pero hindi nyo naiisip na gawain nyo din yan. Nako, kapeso. Simbahan, o etc. Wala naman doon yung bata. Hindi nyo naman makikita doon. Pero laging gamit na gamit niya yung mukha ng dalaga. Kaya ako kine-question niya kasi unang-una, bakit nyo ba binuo ang Team Guapa? Sabi nyo para kay Beyonce. Pero ano bang nangyayari? Katulad niyan, sino ka ba para makialam ka? Ano ba pakialam mo sa binuo nilang grupo kung wala kang intensyon about sa dalaga? Bakit mo pinakialaman? Bakit ka nang himasok? Dahil may intensyon ka. Ganun lang yon. Hindi ka magiging interesado na alamin kung anong meron dyan sa kanila kung wala kang intensyon. Malinaw na. Lupin yung pinagagawa mo. Mahilig ka manilip para umiksena ka. Tapos, mangdadagit ka para sa mapagkitaan mo. Bakit? Mahina ba yung kita sa YouTube mong 3 channel mo? Na ganyan. Alam niyo mga kabady unang kita ko dito kay Kapeso, makikita mo sa mukha niya na na magaling siya ma-manipulate ng tao. Pag sa personal mo siyang makakasama, okay siya. Pero ang delikado lang sa kanya, delikado to makasama delikado din to maging kaibigan, maging barkada. Kita mo, asawa niya nga, pinapahiya niya Ikaw pa kaya na ibang tao ka? Makikisama yan siya sa'yo. Pakita niya yan lahat para na makuha niya din loob mo. Pero siya, nagmamasid lang at nakikiramdam. Pag tumalikod ka, saka kanya babanatan. Mautak yan. Mautak yan sa katarantaduhan. Binuhay lang yata to Binuhay lang to dito sa mundo para mamanipula ng tao, para manira ng buhay ng may buhay, at para manggulo. Para ba talaga kay Beyonce yung Team Guapa nyo? O para kay Dr. Love? O para makalikom ng charity? Oy, para ba talaga yan kay Beyonce yung Team Guapa na yan o para lang kay Dr. Love para makalikom ng charity? Ang tanong, dahil inalam mo, sino ang may malaking may nalikom? Si Dr. Love ba? Di ba mas pumaldo ka pa? Simula nung nakidikit ka at nakikipagtanggol ka sa pamilya ni Pudjiko? Sino ang may malaking pakinabang sa pamilyang Batalero? Kine-question mo kung para saan ang Team Guapa. Kine-question mo kung para ba talaga yan kay Beyonce o kay Dr. Love. Ang tanong, sino ang pumaldo sa inyo ni Dr. Love? Di ba ikaw ang namihaasa? Ikaw ang nakinabang sa kung ano yung tinayo nila? Kung wala kang intensyon na manghudas dyan sa Team Guapa, bakit mo inaalam pa kung anong meron sa kanila? Kung dapat yung intensyon mo malinis at yung intensyon mo lang ang ipagtanggol at ipaglaban si Beyonce, dapat doon ka lang. Lumagpas ka sa boundary mo Ano nangyari? Simula nung pumasok ka, nagkagulo ang Team Guapa. At ang masaklap dyan, nadagit mo pa yung ibang nagpapalipad at ibang sponsor dyan. Diba? Kini-question mo kung para saan ba na yung Team Guapa, para ba kay Beyonce o kay Dr. Love para lang makalikom sa charity nila. Ang tanong, sino ang pumaldo sa inyo ni Dr. Love? Sino ang nakinabang sa binabato mo na naglilikom para sa charity nila? Mas malaki pa nga yung nalikom mo simula nung pinasok mo sila Beyonce tsaka yung Team Guapa. Di ba mga kabady? Kasi kung talagang para kay Dr. Love yan, tanggalin nyo yung mukha ni Beyonce. Kasi ginagamit nyo yung mukha ni Beyonce sa mga charity nyo, which is wala naman doon si Beyonce. Nagets nyo? Ang tanong, ano bang charity nila? Yung simbahan lang naman yung pinapagawa ni Dr. Love, wala naman silang ibang charity, wala naman silang ibang tinutulungan. So yan yung sinasabi mo, nagpapayo ka, na kung para lang naman sa charity nila yan, at wag nang gamitin yung mukha ni Beyonce, tanggalin na si Beyonce dyan, bakit hindi mo muna tanggalin si Beyonce dyan sa kung anong meron ka? Napakalinaw na sa lahat kung ano yung intensyon mo.
Pinuntirya mo lang ang Team Guwapa para lang makahakot ka ng pwede mong mapagkitaan. Pinuntirya mo lang yung paalam yung mga kabady, yung castle. May castle, 'di ba? Yung sand art. Alam mo yung gano'n, nakita mong maganda. Nakita mo na maganda yung pagkakatayo, maganda yung pagkakagawa. Dahil nga may inggit ka at may masama kang intensyon diyan, tinatarget mo para masira. Yan ang ginawa ni Lupin sa Team Guwapa na kung saan ngayon, parang castle sila na tinarget ni Kapeso, ngayon, wasak na. Ganon yung refleksyon sa ginawa ni Lupin sa Team Guwapa at sa pamilya ng Batalero. Diba mga kabady? So ayun lang mga kabady, hanggang dito lang yung reaction natin. No? Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. At wag nating kalimutan mga kabady, sa hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe po ng aking YouTube channel. At don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload, sa aking mga reaksyon. At kahit saang sulok man kayo ng mundo, mag-ingat kayo palagi. God bless, good luck, and to God be the glory sa ating lahat. Bye.